Hello? Hello po, Papa G. Good evening. Papa Jackson po. Ano Papa J? Papa Jack, kinakabahan po ako. Hi, ano pangalan? Carmela po. Hoy, palakpakan Kinakabahan ako, natin. Papa G. Palakpakan. Pinag-isipan ng pangalan. I like that. I like that. Yung Carmela mo ay tama? C-A-R-M-E-L-L-A. Tama? Apa. Carmela. Ganda naman ng screen name mo, Carmela. Ayan. Carmela, ilan taong ka na? 26 po, 27 next month. Oh, 26 pa lang. Huwag kang magmadaling tumanda. 26 years old. Asa ka ngayon, Carmela? Nasa Middle East po. Saan? Anong bahagi ng gitnang silangan? Sa Kuwait po. Kuwait. Alright. Kamusta na dyan? Malapit Papa ka ba? Jackson, kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Malapit ka ba sa Bacoor? Opo, Bacoor, di ba? Kasi malapit po. paglagpas ng Bacoor, Kuwait, Cavite na, di ba? Kawit po ata yun. Hoy! Napabad trip sila sa akin. Ang papangit ng joke dito. Lagi po akong nakikinig pag naglilinis ako sa umaga. Sabi ng mga nagko-comment, last na yan. Sorry na, last na. Kinakabahan po talaga ako. Anyways, kailan ka pa naandyan, Carmela? August 2025 po. So 2 years, magto 2 years na next year. 1 year may git na pala. Ano yan? Hindi. Pa 1 10 year. months. 10 months pa lang. Oo. Bago lang. Opo, 10 months. Yan ang unang OFW is gig mo. Hindi po. 2024 po sa Saudi. Bata mo pa noon ha? Kasi 26 ka lang ngayon eh. 24 po. Mali, abroad. Okay. Pero umuwi po kasi ako dun eh. Bakit? Ano po, hindi nagbibigay ng pagkain. Uwi ka talaga, di ba? So may maltreatment, parang ganun. Ha? Opo. Hindi naman po, mababait naman po sila, hindi lang nagbibigay ng pagkain. Mabait ba yun? Hindi ka pinapakain? I mean, ano po, hindi naman sila nagpipisikal, ganun. Hindi ka pinapakain. Mabait. Wala ka, sige. Baka po diet lang sila. Ha? Baka po diet lang sila. Kinakabahan po talaga ako. O teka, batiin natin si Jella. Nakikinig si Jella ngayon. Late night lullaby ng newborn, Petty Night. Nanonood si Jella ngayon. Batiin mo si Vashti, dali. Hello Vashti, gawanong ka. Carmela. Hello po, Bash. What is that? Lagyan mo ng T, Vashti. Kasi Bash iba yun eh. Bashti. Oo. Hello po, Bashti. Sige na, ba't ka napatawag sa akin? Wala pa man, iiyak na ako. Bakit? Ha? Wait lang po. Wala pa. Hindi kayo makaka-relate niyan. Okay ka lang? Okay lang po. Gusto mo ba ng 1.5? Baka sakaling umokay pakiramdam mo? Pwede po ba? Akala ko tatanggi. Tumanggi naman kayo. Wala akong 1.5 eh. Pinapatawa ko lang kayo. Sige na. Ganito po kasi yun. May boyfriend po ako bago ako pumunta dito. 3 months na po kami noon. Bago ko umalis. Okay. Sabi ko sa kanya, mahirap mag-LDR
Kasi nga, bago po maging kami, sinabi ko sa kanya na aalis ako. Nagbabalak akong umalis ulit. Tapos sabi ko sa kanya mahirap LDR nung pa-flight na po ako. Sabi Nung niya sa paalis ka ng akin, Pilipinas, gaano katagal na kayo magjowa? 3 months po. 3 months. Alam niyo naman parehas Opo. na aalis ka. Bakit nyo, di ba? Aware naman kayo parehas na aalis ka. Sinabi ko po sa kanya bago ako umalis na mahirap ang LDR. Papa Jackson, nag-echo yung boses ko. Narinig mo sarili mo? Opo. Mag-usap kayo. Baka Kaya lang, wait lang. Hello? Hindi, ganito po yun. Yan, Sabi ko sa okay na ba? kanya, Okay na? Okay na po, okay na Sige. po. Sabi ko sa kanya, maghiwalay na lang po kaya kami. Kasi po, mahirap yung LDR. Sabi niya, kaya naman niya. Kaya natin. Wait lang. To. Wait. 3 months bago ko umalis, sinagot mo tas gusto mo makipaghiwalay bago umalis? Kasi po, ano ko na po kasi yun, naranasan ko na po yung LDR. Hindi po talaga sa akin Sana nag-work. hindi yun ang point ko. Wala na, if that's your disposition, hindi para turuan ka namin. Pero ba't mo pa siya nagot kung gusto mo makipaghiwalay after 3 months, paalis ka na? Ba't mo pa siya nagot? Hindi po kasi sure yung pag-alis ko. Kaya, nagkabiglaan lang. 50-50 po. Okay. Opo. Kasi kakilala ko po kasi yung magiging amo ko. Kaya okay. po biglaan. So sabi mo, bigla akong aalis. Mag-break na lang tayo kasi mahirap, ganon. Opo, sabi ko po ganon. Sabi niya, kaya naman daw namin. Tapos bigla ka niyang kinis. Nung sinabi niya, bigla ka niyang kinis. Huwag ka mag-awala ng pag-asa. Kaya natin to. Ganon. Hindi po. Hindi ba? Di ba minsan ganon? Ganon yun. Di ba lambingan yun eh. O tapos, ano ba yan? Kalambing-lambing. O tapos, Hindi, ngayon po, after a month po, yung tawag namin 24/7, ganyan. Yung sleep call, ganyan po. Sa loob po ng 2 months yun. Hindi, nasanay po ako ng ganon hanggang sa sabi niya, nawawala na daw siya ng oras sa akin, magre-resign na daw siya sa trabaho. Sabi ko, ba't ka magre-resign? Ano bang work niya? Ano ba work niya? Sa production po. Sa production. Nang ano? Tapos, ng tinapay. Ng tinapay. O sige. O tapos, ba't siya magre-resign? Kasi nalulungkot siya dahil aalis ka. Ganun ba yan? Hindi po. Nakaalis na po ako noon. Nandito na ako 2 months ago. Kumbaga, dahil nakikipaghiwalay ka kaya ano? Tapos sabi ko po sa kanya, ba't ka magre-resign? Okay lang naman sa akin kahit hindi mo ko tawagan 24/7. Kasi po, ang dinadahilan niya sa akin, nawawalan daw siya ng oras sa akin, hindi daw niya ako natatawagan lagi. Ganyan. Sabi ko, ikaw ka ang bahala. Ngayon po, nag-resign siya. Ang naging work niya, it's Lalamove. Okay. Dahil may motor naman siya, may license. Naging okay po yun. Tapos, dahil wala pong, nag-resign siya ng walang income, ako po nag-provide ng mga bag niya sa Lalamove, ng mga gagamitin niya. Magkano ang mga nilabas mo doon na bagay-bagay? Basta po. Hindi, magkano? Kasi ibabalik ko sa'yo. May nagpalayon sa akin dito sa live eh. So, may pera tayo ngayon ha. Bibigyan. Sige. Okay ma. So, kumbaga, tumulong ka financially sa kanya. Po, tumulong po ako. Bukol naman po sa loob ko yun. And then, nung hindi niya po, tinago niya po kasi sa akin na yung ginagamit niya palang motor is may utang sa kasa na 4 months ata o 3 months. Okay. Ngayon po, nung nalaman ko po yun, na on the spot na, kukunin na yung motor. Nabili mo na yung mga bag-bag ganon. Opo. Pag kinuha po yun, mawawalan siya ng income. May anak po siya.
Ngayon, Okay. sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, habulin mo yung motor. 3 months, like 20,000 something. Sabi niya, wag na. Nalulungkot na, parang umiiyak pa nga ata nang tumawag sa akin. Pero di po niya pinapakita sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, habulin mo. Ayaw nga niya daw. Then after a week po, dahil sobra siguro niya lungkot, nakikita ko naman po sa mukha niya na sobrang lungkot. Sabi ko sa kanya, gusto mo bang bumili na lang ng second hand? Kasi nga po, yung Bigla mo naging problema wala yung siyang problema trabaho. niya. Opo. Ngayon po kasi wala siyang trabaho, walang income na pumapasok, may nag-aaral siyang anak. Ang iniisip ko lang naman po yung anak niya, paano, kawawa naman, nag-aaral. Sabi naman niya, papalitan niya. Ngayon po, yung nakuha niyang motor is 32K. Sa'yo galing. Ngayon sabi ko, opo, hiniram po niya, hiniram. Hiram naman po, pero hindi ko naman inasahan na ibabalik niya. Parang sa akin po, Para lang hindi nakakayang hingi lang, yung tulong. para lang hindi nakakayang hingi yung dating, kunyari hiram na lang. Ganon yun di ba? opo. Pag magjowa, ganon Ngayon po, yung motor na nakuha niya po, bago niya kinuha, sinabi ko sa kanya na double check mo kung maayos ba ganito, ganyan. Kasi second hand. Okay. Ngayon po, nung nabili na niya po, okay na. And then, nung inakyat na niya po dun sa medyo mataas sa banda sa kanila tumirik po. Tumirik. At lahat ng ito ikwento niya sa'yo, di ba? Lahat ng ito ikwento niya sa'yo. Tama? Opo. Totoo naman po dahil habang nangyayari po yun, minsan tumatawag siya. Okay. Tapos po, problema na naman po yun. Sabi ko, hindi ka pa nakakabiyahe. Ayan na naman. Sabi ko ganyan. Pero kung Tapos tumirik, po, madali namang gawin yun. Motor lang naman yan. Madaling ipagawa yun. Opo. Baka walang gasolina, hindi pinagawa kaya? po. Hindi po. Kasi may lumagutok daw po sa makina Ngayon po pinagawa. Ano ba? Ano sira? 4,000 ata. May pilay, ganon. Yun dun po May sa... pilay. Hindi po. May pilay. Makalakad. Doon po sa... Ito si Patola naman kasi ito si Carmela Sa makina po. Okay, sige. Sige. Sa makina po. Ngayon po, nagbayad na po siya ng 4,000 po siningil sa kanya. Sa'yo din 2K lang galing. yung binayad niya. Hindi po. Hindi. Sa kanya, 2K lang yung binayad niya dahil tropa-tropa naman daw. 2K muna, ganyan. Ngayon, okay na po. Tumirik na naman. Tumirik na naman. Pusang gala. Problema na naman. Naku, yung pinsan ko, yung mata yung tumirik. Kayo motor. Maswerte yung pinsan ko. Mama, ngayon po, bakit ka lang muna? Bakit tumirik na naman? Nagawa na. palpak po ata. Ewan ko po doon. Hindi ko po alam. Tapos ngayon, nung sabi ko sa kanya, tapon mo na nga lang yan. Nag-aaway na po kami yan. Itapon mo na lang. Okay. Opo. Nag-aaway na po kami. Sobrang away na. Intense na. Grabe na po talaga. Tapos, yung motor po na yon, hindi ko alam, binibenta na niya. Ngayon. Mas maganda na yun kasi itapon. Ikaw gusto mo itapon siya benta. Pumayag naman din po kasi nag-suggest ko, benta mo na lang o kaya itapon mo, gano'n. Tapos po, ngayon, binenta niya po. Hindi ko na tinanong kung magkano binenta niya kasi nung nag-resign po kasi siya, sakto, may 13 months, may ganyan-ganyan. Yung ang naisoli niya po sa akin is 8,000, tapos 10K. So, 18,000 ang naisoli niya. Opo. Ngayon, yung motor po, hindi ko tinanong kung magkano. Tinanong ko na lang nung mga ilang buwan na. Magkano mo baka ako na ibenta yung motor mo? Sabi niya po, 13,000. Ha?
13,000? From Binili mo ng 32 32,000? Baka naman hindi kasi 32 ang bili niya. Sir, di ba? 32 po, 32. Meron pong, tawag doon, deed of sale. Ah, okay. May 32K sa buhay. Binenta mo ng 13K? Kaya pala 10K lang po yung sinid niya sa akin. Kasi 13K lang niya binenta. Okay. Hindi ngayon po, okay na yon. Sige, okay na yun. Pinalagpas ko na po. Ngayon po, wala nga po siyang trabaho. Pinag-aawayan din namin yun. Mga Kasi ilang nga, buwan na kayo niyan? ngayon po, Hindi, na nung time na yan, kami, nung binenta niya yung motor ng 13K, gano'ng katagal na kayo? 6 months po. 6 months. 6 months. Kasi 6 months. 3 months kayo na 6 months. magjowa ng personal, 3 months na LDR. Tama? Opo. Busan ka lang sa panahon na yun, nakabili ka ng motor para sa jowa. Ang lupit mo, te. Meron naman po kasing konting savings, gano'n. Sige. Doon ko po kinuha. Hiniram ko po. Ngayon po, okay na po yun, pinalagpas ko na po. Ngayon na naman, nung bandang tapos na po yun, pa 7 months, 8 months na po kami. Ang pinag-aawayan na po namin, yung wala siyang trabaho, na-standby po siya ng halos 3 months. Kasi nga po, wala siyang nag-a-apply naman po siya, pero ewan ko, maarte po ata siya sa trabaho. Ganun. Ngayon po, stress na po ako dahil nga yung wala siyang trabaho, tapos hindi ko alam po ano po yung gagawin ko sa kanya. Inaaway ko siya palagi hanggang sa sabi ko sa'yo, sabi ko sa'yo, habulin mo lang yung motor mo, tapos ngayon bibili ka ng second hand, palpak, ganyan, hanggang po sa nag-away na kami. Nagchat na lang po kami, madalang na kami mag-usap, ganyan. Hanggang so sa November last year, sabi ko mag-apply ka na lang abroad. Okay. Ngayon po ito na naman po ako. Dahil ako po yung nag-suggest dahil wala siyang trabaho. Medical. Nag-try po siya sa Saudi. Okay. And then, okay na po, medical na siya, proceed na. Hanggang sa nag-medical, may sugar po siya. May sugar, gamot na Hindi naman may po, sugar, mataas sugar. May sugar tayo lahat. Anak ng pusa talaga. Meron pong... Yung iba nga brown sugar pa eh. Oo. So kumbaga mataas yung sugar niya. Opo, naggamot po. Naggamot. Ha? Tapos that time po Naggamot? extra na po. Wala namang gamot na magbabawas ka lang ng kanin na. Hindi, pinigyan po siya ng baka meron niya. Para ma-fit to work. Ngayon po na-fit to work na. Okay. Ito po yung unang medical niya. Ngayon, magkano pinadala mo? Final 5K? 5K. Pambiling sugar. Ay, pambiling gamot sa sugar. Medical po yun. And then ngayon po, okay na po siya. Hire na dahil fit to work na. Saudi. Tapos nag-fit to work po. Nag-fit to work ngayon. Yung agency, dinecline siya kasi daw after may sugar. Wait. Yung agency dinecline siya. Di ba agency ang nagsabi magpa-medical siya? Bakit siya dinecline? Yung yung agency ng Saudi. Yung counterpart sa Saudi. Opo, kasi may sugar daw. Ginamot naman po na fit to work na. Ba't ka ako ganun? Sabi ko sa kanya, kunin mo na lang yung passport mo doon, yung mga papeles niya doon. Kinuha niya po. Ngayon, sabi ko sa kanya, nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan, mga kakilala na may hiring dito sa akin, dito sa Kuwait. Ngayon, sabi ko sa kanya, mag-apply ka dito, online interview. Ganyan. Di ba po may medical na siya dun sa unang apply niya. Yun na po yung naging pre-med niya dito sa Kuwait. Okay na po, may visa na agad. Nitong January may visa na agad, medical po agad. Then nag-medical po. Ayun na naman, may sugar na naman po. Sugar na naman.
gamot na naman po. Gamot na naman. Ano ba yung jowa mo? Bubuyog ba yan? May honeybee sa, sa puwetan? Paano, bakit mataas ang sugar niya? Baka talagang, Ewan diabetic, ko po. gano'n. Medyo mataba po kasi siya. Medyo, Okay. Baka. medyo mataba. Ngayon po, pangalawang medical na yon. Dahil hindi po tinanggap yung full medical niya doon sa pa-Saudi, ginawa lang pre-med, nag-full medical siya ulit. Okay. O di ka, Kasi 5K ulit yun. 5K. 3.8 lang po. 3.8 lang. Pumasahe, ganito, ganito. Sabagay. Ganyan. Parang ganun din po yun. Sugar na naman nga po. Yan. Nagamot na, fit to work na. May visa na. May visa na ticket na lang po. Nagpidos na ganyan. Ito po ngayon yung war. Yung Nag-war po, di ba? Gera, May ticket na lang po iniintay yung war dumating. Na-expire po yung visa. Kasi ang expiration po ng visa niya, March lang. Na-expire po. Pati medical na-expire. Nako. Ano na naman po, inintay po kumalma yung dito. Inintay po kumalma yung Kuwait. Habang nag-aantay siya, hindi siya rumaraket, hindi siya dumidiskarte, walang ganon? Ganito nga po, nagra-racket po siya nung sabi ko sa kanya mag-apply ka sa dapat, di ba? Sa 7-Eleven. Ngayon sabi niya, apakalayo ganito, ganyan. Sabagay, nandiyan ka naman kasi. Nag-apply po naman sa may in-applyan po siyang taga-deliver ng something, tapos e-bike po yung gamit. E-bike na truck. Ngayon po, ewan ko, baka po stress na din siya na, ewan ko sa kanya, na-aksidente po siya, 2 araw pa lang siya doon. Nagasgas po yung tuhod, nagasgas yung braso. Kawawa naman siya, Kawawa. Ngayon po, inaway ko na naman. Inaway mo? Grabe ka, ha? Naalam mo na nagasgas yung tuhod, kawawa na, inaway mo pa. Inaway ko po ngayon. Ba't mo inaway? Ano po yung chinachat niya sa akin. Ha? Kasi po di siya nag-iingat. Ngayon po, yung kung ano-ano na po yung chinat ko, ganyan. Ano mga chinat mo? Samplean mo kami, sample. Ano-ano mga chinat mo? Hindi ka nag-iingat, ano-ano ka ko iniisip mo, ganyan. Madami po kasi, lagi na kami nag-aaway, hindi na lang siya sumasagot. Ewan ko siguro, ang bad ko po sa part na yun, ngayon ko lang na-realize. Hindi, okay ka naman, good ka doon. Okay. Ngayon po, ngayon may stable naman na siyang work. Kasi hindi po kami nung nag-war po nag-war po kasi nag-start yung war. Sabi ko sa kanya, pagod na akong tulungan ka, ganyan. Parang ang dating po sa kanya, sumbat na. Nagdadamot ka na, gano'n, tsaka nanunumbat na. Parang naghigpit po kasi ako. Ngayon ang ano niya, nanunumbat ka na, ganyan. Sabi ko sa kanya, hindi naman ako nanunumbat, sinasabi ko lang sa'yo yung mga sakripisyo ko tapos hindi mo nakikita. Sabi ko ganyan sa kanya. Ngayon po, mga siguro 1 buwan kami hindi nag-usap o 3 weeks, ganyan po. Tapos hindi na pag nag-chat po ako sa kanya, ako po yung unang nag-reach out ng chat sa kanya. Never siya nag-chat back sa akin. Mas nakikita ko pa po nag-share post siya kaysa isin yung chat ko, ganyan. Nagdududa na po ako, siguro ako may bago na to, ganyan. Meron na po kasi siyang stable nagdududa na ka work na. ngayon. Ngayon po, dahil kalmado na nag-take na po ulit siya ng medical. Okay. Yun po, hindi naman nagaling sa akin yun dahil naghigpit na nga po ako. Nag-take na po siya ng medical, may sugar na naman po. 3 times po siya nag-medical. Teka nga muna, bakit ba? Ano bang kinakain niya? Bakit parang problema niya yung sugar niya? Malakas sa kanin, ano? Po kasi, yung PBS po niya kasi mataas. Ewan ko po sa kanya. Sabi ko sa kanya, huwag ka nagkakape, huwag kang kain ng kung ano-ano, ganyan. Kasi di ba yung kanin, kaya hindi ako makain ng kanin, that's the very reason.
Taas sugar ng kanin eh. Tapos po ngayon, di gamot na naman po. Mm. Gamot na naman siya ng nag-medical po siya. Sabi nung doktor doon 2 weeks. Sabi niya po sa doktor, kwento niya po to sa akin. Sabi niya po sa doktor, Doc, bakit po 2 weeks? Di po ba pwedeng 1 week lang? Bakit niya Hindi, gustong ngayon 1 po, week sabi lang? Kasi po yung yung hinahabol niya yung OAC, Okay. stamping para Mm. dito. Mm. Ngayon po, sabi yung doktor daw sabi, sige gagawin ko na lang 10 days. Okay. Then natapos na po niya yung gamutan ng 10 days, nag-take ulit siya ng PBS. Ngayon sabi niya po sa akin, pwede mo ba akong ihanap ng pang PBS? Sabi niya gano'n. Ano ibig sabihin ng pera? Pera ulit yun? Opo. Opo. Ihiram ko daw siya, ganyan. Mm. Ngayon po, meron naman akong tinabi, pero sabi ko sa kanya, palitan mo to sa katapusan. Okay. Kasi hindi ko po sinabi na akin yon. Sabi ko, mangungutang lang ako, palitan mo na lang pag sweldo mo sa katapusan nga po. Ngayon po, ayun, na nakapag-PBS na po siya, ganyan. Tapos nag-aaway po kami dahil hindi na siya nag-chat nga. Ngayon, trinay ko pong open yung messenger niya. Na-open ko naman. May nag-chat po dong babae, katrabaho niya. Sabi niya, bata lang yun, ba't pinagseselosan mo? Sabi ko, sa kanya ka ako, masaya kang makipagbiruan sa Ano chat. bang pinag-uusapan nila? About po sa bumili ng, di ba po katrabaho siya, day off niya. Bumibili siya nung product nila. Dun, tapos kinat niya, nag-PM siya dun sa may bantay sa cashier. Igayak mo ako ng ganito, kuha akong ganito, bibili ko ng ganyan. Nag-uusap sila doon, sabi niya, wait lang, pasara na ba kayo? Ganyan. May mali siya ba yung usapan nila? Wala naman Wala po. naman. Pero bakit ang nasa isip ko po kasi bakit kailangan pa na wait lang, nagpapagupit pa kami, tapos with picture pa. Yung ganun po, ba't kailangan po sabihin ganun? Para sa akin po kasi, parang may something doon. Bakit kailangan mo siyang i-update with picture? Bibili ka lang naman. Oo, di ba? Anong picture? Sabi. Picture ng ulo? Picture po nung anak niya, sabi niya. Tapos may nag-comment naman tong kachat niya na kamukha mo yung anak mo, ganyan. Uy, ulo, nagpagupit sabi kaya ulo. Ano bang gugupitan ninyo? Tuhod ninyo? Ano, ibang ulo na naman iniisip ninyo? Tapos, okay. Game. Ayun na po, pinag-awayan po namin yun. Ito pong babae na to, napag-awayan na namin last time dahil kachat pa rin niya yun. Pinagseselosan ko po yun, pero sabi ko sa kanya, pinagseselosan ko na yan, pero chinachat mo pa rin. Alam mong pinagseselosan ko yan. Sabi ko ganyan sa kanya. Ngayon, chinat ko po yung babae sa messenger niya. Sabi ko sa kanya, di ba sinabi ko sa kayo? Sabi ko sa kanya sa chat, sa babae, di ba sinabi ko sa'yo, huwag ka nang mag-chat dito kung may kailangan sa kanya, sa personal mo siya kausapin kasi magtrabaho naman kayo. Sabi ko ganun sa kanya. Sa babae. Sabi nung babae, okay po. At nung unang chatan po nila yon, so hindi ko siya binlock nung una kasi akala ko nagkaintindihan na kami. Ngayon nagchat-chat pa rin sila. This time po, binlock ko na yung babae. Nang hindi alam ng jowa mo. Alam po, kasi sabi niya, pinakailaban ko daw yung messenger. Hindi, bago mo i-block, hindi mo pinagpaalam sa akin. Ba-block ko, walang ganon. Wala po. Kasi po, pinag-awayan na nga po namin nung unang beses yun sa pangalawa na po itong binlock ko yun. Meron pa pong isang katrabaho niya. Yung po kasing unang babae na yun is 22 years old lang ata. Itong isang katrabaho niya, 27 ata to.
Eto po yung nagbubura siya ng message dito. Yung sa isa Nako! kasi hindi siya nagbubura. Ay, nako. OA. Sige. Yung nabasa ko lang po sa message ng babae na to, Mm-mm. nagpapahanap ng upahang bahay sa malapit Okay. sa kanila. Sabi ko, bakit ako Nagpapatulong. kailangan? Nag-suggest lang daw siya kasi taga doon daw sa kanila. Taga doon daw, doon yung ano nila, yung trabaho nila kasi malapit lang po sa bahay nila. Tapos yung babae, taga malayo ata. Mm-mm. Sabi ko sa kanya, bakit kailangan sa'yo magpahanap ng bahay? Hindi pa siya marunong maghanap sa online. Baka naman ganyan. nagtatanong lang kasi taga doon yung jowa mo. At ngayon po, pinag-awayan na naman namin yun. Sabi ko Mm-mm. sa'yo, sabi ko sa'yo, ayokong may nakikitang nakaka-chat kang babae. Sabi ko ganun sa kanya. Silosa ka Alam pala, ko yan, no? pero ginagawa mo. Opo, ata. Okay. Hindi, yun po. Tapos ngayon, hindi lagi na pagka po nagchat ako sa kanya, napakatagal po niya mag-seen, napakatagal niya pong mag-reply, pero nakakapag-post. Yun po yung kinaka-trigger ko, sabi ko sa kanya. Mahirap baka akong mag-chat ng ang seconds lang sa akin na busy ako, mamaya na lang. Mahirap baka ako yun? Tapos, hindi ka man lang ako tumatawag pag break time mo. Pagka nasa bahay ka, di ka man lang tumatawag. Hindi na po siya tumatawag talaga sa akin. Ako lang yung unang tumatawag sa kanya. Hanggang sa, sabi ko sa kanya na, mahal mo pa ba ako? Kasi parang wala na. Tapos sabi ko sa kanya, kung hindi mo na ako mahal, okay lang naman sabihin mo. Para ka ako, hindi na ako nagmumukhang tanga na hintay sa tawag mo, sa chat mo, ganyan. Dahil may anak po kasi ako sa Parehas kayo mga single parents. Apo, may anak po kasi ako sa una. Yun po, nagpapadala naman ako doon monthly. Nakakausap ko po yung daddy noon. Yung kasal po kasi kami noon. Nung una. Hiwalay na po kami 3 years. 3 years na po kami hiwalay noon. Nakakausap ko po. Okay naman kami dahil pag about sa bata, ano po kami na... Anong usapan ninyo? Uusap po kami. Magpapasok ka na. Sa'yo yung mga gamit. Kumbaga, ang usapan ninyo ay uniform. lahat may kinalaman lang sa bata. Opo. Sa'yo yung uniform. Walang ibang pinag-uusapan. Walang, kamusta ka na? Nagpagupit ka na ba? Walang ganon. Pero siya po, kinakamusta niya po ako. Kamusta ka dyan? Ganyan. So pag sa'yo pwede. Kadalasan po sa bata lang. Ganyan. Hindi, pero pag sa'yo pwede. Pwede kang kamustahin ng iba. Hindi ko, kinakamusta po lang niya ako. Sinusundan ko lang yung logic mo, di ba? Yung babae nagtanong lang, baka may alam na apartment yung jowa mo, masama para sa'yo yun. Kasi po, matrabaho naman niya yun. Sa bagay, no? So pag sa'yo nga, araw-araw. Pag sa'yo nga pwede, no? Hindi ko po alam. Yun lang, no? Sige. Pero sinasabi ko naman po sa kanya na nag-uusap kami about sa bata. Okay. Ngayon, tinigil ko po yung... Hindi ko na po siya kinakausap yung daddy ng anak ko para hindi naman po siya magselos kasi sinasabi sa kanya, ba't mo ka kinakausap? Para sa bata. Ngayon po, dumidirekta na po ako dun sa messenger ng bata para sa niya, sa mga kailangan niya. Siyempre po, pag tumatawag minsan, nandun katabi yung daddy niya. Minsan po nangangamusta kahit na hindi ko naman siya kinakausap. Ngayon po, hindi ko po kasi maintindihan kung paano po yung gagawin ko. Alin dun? Wala pa yung problema. Biglang ano ba? Asa may problema? Ano ba problema?
Hindi ko po kasi alam kung makikipaghiwalay na po ba ako or mag-i-stay ako. Anong problema? Yun nga po, yung parang nagdadalawang isip na po ako sa kanya. Bakit? Gusto mo bumalik sa ex mo? Hindi po, wala pong ganun. Kasi Nakikipagbalikan ba yung ex mo sa'yo? hindi po, Ay, hindi. So, walang kinalaman yung ex mo dito? wala po. Ah. Hindi naman sa kailangan mo sagutin ito, pero baka alam mo may sagot ka, no? Ano dahilan? Bakit gusto mo makipaghiwalay? Para Dahil kasi sa hindi na niya sugar? ako mahal. Sa sugar? Sa, Hindi na po niya ata ako mahal. Na hindi ko ah, po na kasi siya maramdaman. paano mo nasabi na hindi ka na niya mahal? Paano? Hindi na po kasi siya tumatawag sa akin. Kasi baka toxic Tapos, ka. Kasi may pagka-toxic ka eh. Alam mo naman yan eh. Alam mo yan eh, may pagka-toxic ka, di ba? Tama ba? sinasa, Magkano utang niya opo sa'yo? ata. Di ko na po mabilang. Kasi ganito okay. Mga kaibigan ganito Kung ganito, kung i-establish natin kung niloko ka ng lalaking ito, hindi natin ma-establish yun eh. Tama ba? Nagselos ka, oo, pero niloko ka ba? Mag-iba yun, mga kaibigan. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil may kausap jowa mo, niloko ka agad. Hindi dapat ganun ang mundo. Unless kaya mo sabihin sa akin na niloko ka. Okay, anyways, ano na yan, tawag nito, that's water under the bridge, no? Kasi pareho lang naman kayo eh. Ikaw, kausap mo yung tatay ng anak mo, nagkukumustahan kayo. Siya may kaibigan siya mga babae, no? Parehos kayo. So hindi ibig sabihin na na tama yung hinala mo, pero nagseselos ka, which is normal naman sa relasyon ng selos, ano? Tama? Hello? Opo. Sumagot ka kasi hindi ko ngayon, anyways, regardless of what you told me, regardless, no? Kung ang magiging statement mo ay gusto mo na makipaghiwalay kahit ano pa dahilan mo, hindi wala nang pwedeng pumigil sa iyo, ano? Kasi kakalayaan mo yan bilang tao, no? Alam mo, sabihin mo sa akin, Papa Jackson, gusto ko na po makipaghiwalay kasi po ang itim ng batok niya kahit ganun kababaw. Kung gusto mo makipaghiwalay, makikipaghiwalay ka. Dahil desisyon mo yan bilang tao eh. If you no longer want to be with somebody, if it's already a torture na mayroon kang jowa at ayaw mo na, makipaghiwalay. Period. O di makipaghiwalay ka. Kahit gaano kababa yung kahit gaano kababa ang dahilan kung gusto makipaghiwalay ka. Mahal ko pa po kasi. So hindi ka nakikipaghiwalay, gusto mo magpahabol. Ha? Hindi naman po. Ano? Nagchat-chat pa naman po kami pero Hindi na kasi siya yun. Good. tumatawag. Hindi, tinatanong kita ko dahil ba gusto mo makipaghiwalay? Ano ba? Gusto mo makipaghiwalay o hindi? Settle muna natin yon. Gusto mo makipaghiwalay o hindi? 50-50 po. Ha? 50-50 po. Huy, walang ganon! Ay, wala po ba? Mahal ko pa po kasi siya, pero magdadalawang isip na po ako. O, di makipaghiwalay ka na. O, gawin natin ngayon. O, game. Kaya mo itong kalokohan ng isang nag-comment, 50-50, di 100 lahat. Tama naman. Pero hindi kasi ako naniniwala. Sorry pero alam mo Carmela, hindi ako naniniwala gusto mo makipaghiwalay. Gusto mo magpahabol, yun. Hindi ko po alam. Mahal ko pa kasi siya, Papa Jackson. Magkano utang niya sa'yo?
50K? Hmm. Balak mo singilin? Hindi naman po. Hmm. Hindi na. Hindi na po. Okay. Makipag-iwalay ka na. Kasi kung gusto mo makipag-iwalay ka. Hindi para pigilan ka ng kahit sino. Ano? Kalayaan na pakikipag-iwalay. O game, anong pangalan niya? Kasi po pag po iniisip ko kasing makikipag-iwalay ako, nasasaktan po ako kasi mahal ko pa. Kasama naman yon, di ba? Kasama yon. Alangan naman na mag-party ka dahil makikipag-iwalay ka. Normal naman na masakit pag makikipag-iwalay tayo. Minsan nga po nagtatrabaho ko, umiiyak na lang ako. Nalululuhaan na lang ako. O di makipag-iwalay ka na Tapos para ano? Para hindi ka na umiiyak habang nagpupunas ng figurines. Wala pong figurine dito. Wala, ano ba naman yan? Sige. Kasi ang totoo niyan, ganito ito didiretso kita, Carmela. Ang totoo niyan, yung relasyon ninyo, kumbaga, napuwersang mag-mature yung relasyon ninyo. Tama ka naman nung sinabi mo na umpisa na mahirap ang LDR. Hindi ka mali doon. Mahirap talaga LDR. No? Oo. Kaya lang, ang problema dito, binaby mo kasi yung jowa mo masyado. No? Tama mali? Baka nga po. Oo, binaby mo kaya kung titignan mo na mihasa, hindi ko sinasabing sinadya niya, pero that's human nature kasi ng lalaki yan, no? Yung tinatawag nating force of habit. So nasanay siya na parang spoiled siya sa'yo. And sometimes, yung pakiramdam ng lalaki na spoiled siya sa'yo, nangyayari yan, hindi lang financial, even in emotional. Kasi alam niya na ganun mo siya kagusto eh. Hindi naman mali yung ginawa mo, pero feeling ko it's too soon na ginawa mo yon. Kaya pang maaga, no? Para ikaw yung magdesisyon ng mga major na bagay sa buhay niya. Halimbawa, bumili ka ng motor. Itapon mo na yan. Diba? O mag-apply ka dito. Na hindi mo na hinayaan na baka meron siyang sariling desisyon. Ang mali naman sa jowa mo, sinusunod ka naman niya, tama? Opo. So nung dumating yung punto na yung ibang utos mo, yung ibang expectations mo, hindi niya sinusunod, iinis ka na. Kasi dati sinusunod ka niya eh. Nagkatrabaho na, hindi niya na kailangan ng tulong mula sa'yo. Hindi niya sinusunod, which is hindi naman din mali. Wala ba siyang utak? Hindi ba niya kayang magdesisyon ng para sa sarili niya? Kaya ka naiirita ngayon kasi hindi na kagaya ng dati yung submission niya, yung submission niya sa'yo, yung pagiging submissive niya sa'yo. Meron na siyang sariling desisyon. Ikaw kasi controlling ka eh. Gusto mo, kontrolado mo yung mga ginagawa niya. Diba? Kupal ka din eh, alam mo yan eh. Kalahin mong awayin mo yung katrabaho niya, wala ka naman nakita talaga dun ah. Hindi ba siya pwede magkaroon ng friends? Di ba? Sige, kunyari nakakagalit yon. Okay, sige. Kung yun ang pamantayan ninyo, bawal yon. Pero ikaw naman, kausap mo ex mo. Pag ikaw, okay lang? Double standards, di ba? Carmela. Siguro nga po. Carmela. Napaka-toxic ko. Huy. Hello po. May ano ba dyan? May lamok ba dyan sa Kuwait? Meron din po ata. Talaga? Nakakita ka na? Sa labas po ata. Kinagat na po ako. Sorry. Langaw. Langaw pala, langaw.
Langaw, meron po. Ilangaw dyan? Meron po. Ah. Okay. Ano sabi ng langaw? Siguro nga po nasobrahan ng toxic. Oo. Na-toxic ka na siya sa akin kaya hindi na niya ako tinatawagang kusa. At saka alam niyo yung ano, yung mga, sorry ha, alam ko ginagawa na marami ito. Yung mga sleep call na yan, takatoksikan yan. Oo, totoo. Toxicity in the making yung mga, yung maghapon kayo nakatelebabad, naka-video call. Anong ginagawa niyo sa buhay niyo? Bakit kayo nagbabantayan na kailangan naka-video call kayo maghapon? Kasi kung kinakailangan yung i-video call ang bawat isa para ma-secure kayo sa nararamdaman niyo at magtiwala kayo sa jowa ninyo, nasa maling relasyon kayo. Yung mga ngayon, yung dapat 24/7 naka-video call, gawain ng mga tanga yan. Hindi ko naintindihan. Siguro mag-video call kayo, okay lang yun. Pero ang video call ninyo yung para bantayan yung bawat sa lahat ng mga kausap, ganon. Kasi kung nasa relasyon ka na kinakailangan mag-video call kayo para secured yung nararamdaman mo, maling relasyon ninyo. Gawain ng mga tanga yan. Hindi ko naintindihan yan yung video call. Bakit? Wala ba kayong mga sariling buhay ninyo? Bakit ba ako nagagalit? Sorry. Sabi nito, banding daw. Okay lang kung yun ang dahilan. Iba kasi hindi, bantayan talaga eh. Anyways. Makipag-iwalay ka na, Carmela. Opo. Ngayon na. Okay, ang tawagan ninyo. Hindi na po kami nagtatawagan ng tawagan namin. Ano nga? Ano ang tawagan ninyo? Asawa po. Okay. Dali, say sorry, thank you, and goodbye. Ngayon na po ba talaga? Ngayon na. Di ba, yun naman tinawag mo, gusto mo makipag-iwalay. Ano, nagpapapigil ka sa akin? Hindi tayo pigilan, ano? Hindi tayo pigilan, pinsan ba kita? Game. Mag-iwalay kayo. Dali, game. Sorry sa... Hindi, lahat ano ng first mga- name niya? First name. Dali, para seryoso tayo. Kailangan po ba yun? First letter. Kami nang bahalang humanap ng pangalan. Letter lang, letter. J po. John. John ba? Hindi po. Akala ko kapangalan ko, James. Malayo po eh. Jefferson. Hindi po. Joshua. Hindi po. Joshua. Hindi po. Joseph. Unique po eh. Unique po. Unique. Jupiter. Joselito. Joaquin po. Nga no. Ganda ng pangalan ha. Joaquin. Ang nickname niya Wax, di ba? Game. Dali, hiwalay. Game. Joaquin, alam mo, mahal na mahal kita. From the start, alam mo yan. Kasama mo ko sa lahat ng bagay nung nandyan ako.
pinupuntahan mo ko, pinupuntahan kita. Ang sakit-sakit kasi sa akin kasi parang hindi na ako nag-exist sa buhay mo. Parang palagi na lang ako nagmamakaawa sa oras mo. Kailangan ko pang magalit para lang tumawag ka. Para lang replyan mo ako. Sorry din sa lahat ng mga salitang binitawan ko. Sa mga salitang hindi maganda. Yun lang, mag-iingat ka, matuloy ka man o hindi. Ingatan mo yung sugar mo. Hello po, Papa Jackson. Mm. Kailan kayo ulit nag-usap? Kahapon po nag-chat lang, busy daw siya. Mm. Mm. Wala kang balak ibilin sa utang, ganon, bayaran ka, ganon. Kahit masingil mo, kahit na ilang percent lang sa akin. Nakatulong naman ako. Ha? Hindi na po. Ano ba yan? Basta po maging maayos lang siya. Mm-mm. Well, sana. Ay, nako. Pwede ba ako maging honest sa'yo? Opo. Actually, hindi ko alam kung kahit yung mga nanonood sa atin, mag-a-agree sila. Pero feeling ko drama lang to ngayon. Hindi kayo mag-iiwalay niyan. Dito lang to. Hindi kayo mag-iiwalay niyan. Nagpapahabol ka lang naman. Wow. Yun. May papayo ako sa'yo. Ready ka? Ready po. Bawasan mo yung katoksikan mo tsaka kadramahan mo. Ano yan tawag nito, ikaw din ang masakit ang ulo niyan . Ikaw din ang nasakit ang ulo niyan. Bawasan mo yan yung katoksikan mo. Oh. Hindi ako naniniwala mag-iiwalay kayo. Feeling ko nagdadrama lang tayo ngayong gabi. Maghihiwalay po. Seryoso ka maghiwalay kayo? Opo. Okay. Sige. Good luck sa'yo. May TikTok ba siya? Meron po ata. Nag-comment siya ngayon,
Gusto Ano mo po basahin sabi? ko? Gusto mo basahin ko? Ano po yung sabi? Sabi niya, busy lang naman, sobra ka magtampo. Yun. O, ito, nandyan Ano siya. po yan? Sabihin mo na makikiwalay na kayo. Para nakikinig naman siya, game. Sige na, sabihin ka na, nakikinig sa game. Sabihin mo na. Walay na. Para ano na, maging official na ngayon. Oh, di ba gusto mo makipag-iwalay? Opo. Nakikipag-iwalay na nga po O, ako. sa- Sinabi ko na po kanina. Ito nga, oh. So, kahit na sinabi niya na sobra ka magtampo, busy lang naman daw. Opo. Okay, sige. O yan, Joaquin ha. Seryoso ka ha? Nanonood siya ngayon ha? Opo. Promise? Promise po. Sige. Nag-PM naman ngayon. May inbox naman. Basahin ko. Huwag na po. Bakit tayo marinig? Ibablock ko na po. Babasahin ko lang. Sabi niya, ilaban natin. Anong tawagan niyo? Mi ba? Mi? Asawa po. Sino si Mi? Baka po yun yung bago. Charot lang. Ganito may assignment ka sa akin ha. Okay? Okay Ang po. assignment mo sa akin, kapag na-finalize o naging official mo na sa kanya na nakipag-iwalay ka, tawagan mo ako ulit. Update mo ako ha. Sige. Okay? Opo. Sige, kasi feeling ko hindi pa ito yun eh. Matagal ko nang ginagawa ito at alam na alam ko hindi ito yun. Pero sana tama ako para mailaban nyo pa. Anyways, maraming salamat sa pagtawag. Thank you po, Papa Mag-ingat Jackson. ka dyan ha. Kailan na uwi mo ng Pilipinas? Next year po. Okay. August. Next year, August. Dalan mo ako ng ng Motabal. Ano po yun? Ay, hindi ba dyan yun? Ano yung sinasasawa ng pita bread? Yung parang Ano po yun? malapot, malagkit, gano'n. Dates lang po dito eh. Hummus, meron ba dyan? Kubos. Opo. Sige. Anyways, ingat ka po dyan, ma'am. Thank you po, Papa Thank Jackson. you, thank you, thank you.